I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos, updates. Nako mga kababayan, nakikita nyo yan? Yan po ang Taal Volcano. Sino kaya ang mahilig magtapon ng bangkay sa sa quarry, no? Sa tubig or sa gilid ng mga river. Oh, di ba? So dahil diyan mga bes, meron tayong upload videos, babasahin ko po sa inyo, okay? Sabi po ng DOJ, ayan, para kumpleto detalyado. Nako. I hope so. I hope talaga. Sana po matuntun. Sabi dito mga kababayan, sa isang panayam ngayong Huwebes, Hunyo 19, sinabi ni Department of Justice, DOJ Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, na posibleng kunin nila ang serbisyo ng mga technical drivers upang matukoy ang di umano'y pinaglibingan ng 35 na sabungero sa Taal Lake sa Batangas na naiulat na nawawala halos 4 na taon na ang nakaraan. You see? Grabe tagal na. Hindi pa malutas-lusas, kawawa naman sila. Ang tanong ko guys, paano kaya sila pinagpapatayan? Biro mo 34 yan, hindi man lang sila naaawa. Siguro yung iba nagmamakaawa dahil may pamilya sila. Parang ma-imagine mo, 'di ba? 34, parang mga aso lang na pinagkikitil mo. Grabe, walang puso, may mala demonyo ang may gawa niyan. Sa totoo lang, no? Sana talaga ma-resolve ngayong panahon ni Pangulong Marcos Jr. I really wish that. Ito ay matapos ibinunyag ng isa sa 6 na security guards ng Manila Arena na sa Taal Lake nilang ibinaon ang labi ng mga sabungero matapos nila itong patayin dahil sa pandaraya sa mga cockfight event. Alam nyo guys, mayroon tayong batas. If nandaya naman sila, why not na hindi nyo na lang ikulong? Naaayon sa sentensya. Hindi yung parang aso na pinagkikitil mo. Aba, 'di ba? Kaya nga masasabi natin brutal ito. Baka dagdag ito sa kaso. Nako, ni Poncio Pilato if ever. If ever, like for example, baka masangkot siya, no? Hindi ko lang ito, kaisipan ko lamang. If ever, no? Sabi po dito, tuloy, marahil kailangan ng technical drivers yan na ma-determine natin yung veracity ng information. Ani ni Secretary Remulla. Agay! Naku, sana po, no? Matuntun talaga ang bangkay nila. Kawawa talaga. Grabe, biro nyo yun. Kaya minsan guys, parang ayaw kong isipin, imagine ba? Yung, kumbaga nakapusa sila, nakatali ang kamay nila, nakapiring, tapos ewan, kayo na pong bahalang mahumusga mga besyan. So dahil dito mga bes, ano po ang masasabi nyo dito? Ako, wish ko na matagpuan itong mga bangkay nila or yung mga buto para nang sa ganun ay mabigyan sila ng tamang hustisya. Ayon pa sa DOJ, kinikilatis pa rin ng mga investigador ang salaysay ng naturang sikyo bago sila magdesisyon kung gagawin itong isang state witness dahil sa pagkikipagtulungan sa gobyerno tungkol sa misteryosong pagkawala ng 34 na sabungero OMGOs. Nako, kailangan nilagay niya sa protection yan. Witness protection. Nako, medyo guys, malaking pasabog yan. If ever totoo yung sinabi ng guard, ay hindi naman siguro basta-basta magsalita yan kung walang katotohanan. Ay napakamasilan na statement guys kung ang involved dyan mismo, kayo na pong balang mag-isip. Samantalang tiniyak ni Remulla na tuloy pa rin ang case build-up ng National Bureau of Investigation, which is ang NBI, para matiyak na matibay ang kanilang pinanghawakang ebidensya upang panagutin sa batas ang mga nasa likod ng krimen. Agay! Nagkaroon po guys ng hearing to sa Senado. Kanya lang, parang walang kwenta no? So dahil dyan mga bes, abangan po natin ang magiging resulta nito. Maganda ito mga bes. Pag ito na-solve, wow na wow. Talaga naman.
Saludo kami sa ngayong administration na ito. Lalo tayo sa saludo. Sa Marcos administration, of course, kay secretary. Ayan o, kumbaga kailangan nilang kailangan itong mga expert ng mga divers para nang sa ganun matuntun nila yung mga kalansay baga sa ilalim ng dagat. Diyan naman daw talaga itinapon, binaon. Nako po. Medyo malalim-lalim mga beswa. Parang familiar sa akin. Yung mga mahilig sila magtapon sa quarry. So dahil dyan mga beswa, nakakalungkot hanggang ngayon ang mga pamilya nitong mga sabungerong 34 na ito nangungulila. Hindi pa alam kung saan napunta. Or buhay pa or wala na. Nagpaalam na sa mundo. Tech divers posibleng tumulong sa paghahanap ng missing sabungeros. Kung walang choice talaga yan, talaga you have to check how credible the story. Kasi wala talagang choice, sabi ni Department of Justice Secretary DOJ Crispin Remulla. Goes. Ano guys ang kapalagayan nyo? Kawawa naman sila 34. Tapos sabay-sabay mo silang kinitil. Ay naku, hindi ko kaya makita yung ganyan. May yan guys, nasasapian ng demonyo yung mga taong ganyan. So dahil dyan mga bes, ako'y natutuwa rin naman, masaya, at least pag ito ay natuloy sa wakas, mabibigyan sila ng hustisya. Ayan mga besyo, sana po yung witness talagang alam niya kung saan banda itinapon. Naku. Ayan sa Taal. 34 missing sabungeros. Agay. Doon nilibing sa sa Taal Lake. Grabe, antindi. Kawawa naman. Sana managot lang talaga ang nasa likuran nito. Para nang sa ganun guys mabigyan talaga sila ng kaukulang hustisya at matulungan ng kanilang pamilya baga. So ako, good news ito para sa mga pamilya nila. Pag ito talagang makita at masolve itong sabungeros na ito, nako, talaga naman malaking pasabog ito. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more.